masyado daw soft si President Marcos, na hindi daw niya pinursue yung hardline approach ni former President Duterte sa criminality, kaya daw nagkakaganito. And it's becoming an issue tong kidnapping. Hindi po naman natutulog ang gobyerno sa mga gitong klaseng mga sitwasyon po. Nagkakataon lamang po siguro ay iba po kasi ang approach ng Pangulong Marcos. Hindi po sila pagkapareho. Yung dating Pangulong Duterte. Ang ginagawa po kasi ng Pangulong Marcos ay aksyon, hindi lamang sa bibig. Alam naman natin, ang usap-usapan ngayon within the business community, apart from yung tariff, yung kidnapping, Nag-issue ng statement yung mga grupo, sabi nila, eto part of the, babasahin ko, medyo malakas, it's strongly worded, let us be unequivocal. These heinous acts are not isolated incidents. Tapos sabi nila, we reject utterly and absolutely empty platitudes, the hollow theories, the bureaucratic inertia that too often follows such horrors, yung kidnapping daw. No more excuses, no more deflection with side stories, no more tolerating the intolerable. We demand action, swift, unrelenting, and transparent. Meron po bang reaction ng si President Marcos? Napag-usapan po ba yan ngayong araw? Ngayong araw po, nung nagkaroon po kami ng meeting, hindi po kasi yan yung naging focus. Pero nakausap ko po si General Torre at saka si General Jean Fajardo. At ang bilin po sa akin, kaya po at the time hindi po na sila nagsasalita, dahil yun daw po ang bilin ng pamilya na kumbaga privacy muna po. At sa akin po pagkakaalam, hindi ko po alam kung naganap na. Meron po silang sariling press conference patungkol po dyan. Tinatanong ko kasi, of course, alam niyo naman, maraming mga kritiko ngayon ng gobyerno, nag-aaway-aaway politically, ginagawa tong issue against the Marcos administration na masyado daw soft si President Marcos, na hindi daw niya pinursue yung hardline approach ni President Duterte, former President Duterte sa criminality, kaya daw nagkakaganito. And it's becoming an issue tong kidnapping. Meron bang usapan na ganyan sa Malacanang on how to deal with such points of view? Hindi lamang po yan. Lahat po ng krimen, yan po ay pinatututukan sa mga law enforcement agencies po natin. Kahit po sa DOJ, sama po yan, pati sa NBI po. Hindi po naman natutulog ang gobyerno sa mga gitong klaseng mga sitwasyon po. Nagkakataon lamang po siguro ay iba po kasi ang approach ng Pangulong Marcos. Hindi po sila pagkapareho. Yung dating Pangulong Duterte. Ang ginagawa po kasi ng Pangulong Marcos ay aksyon, hindi lamang sa bibig. Talaga pong inuutos po yan. Kung may nangyayari po mga ganito kasing sitwasyon, nagkakataon po siguro at sabi nga po ng Pangulo natin, ang kanyang direktiba sa mga gitong klaseng sitwasyon ay dapat tutukan at dapat imbestigahan, dapat mapanagot, ang dapat na mapanagot. So, hindi nga lang po siguro siya ganun puro bibig. Talagang pinapa-action na niya po. So, hindi po natin masasabi na soft kasi yun po ang sinasabi tungkol kay President Marcos Hindi po. Soft daw siya sa crime. Medyo malungkot po kung ganyan po yung nagiging perception ng iba kay Pangulong Marcos. Pero kapag nakita po ng karamihan kung paano po siyang kumilos at paano magbigay ng order at direktiba, makikita niyo po kung gaano po siya kalakas na leader. Hindi nga lang po siya, sabi ko, hindi lamang po siya talaga nagpapakita na puro bibig lang. Talaga pong inuutos po niya lahat yan at tinututukan po lahat. So, walang active order na medyo crackdown tayo ngayon sa crime. Wala namang ganon. Sa kabuuan po, hindi lamang po itong case po ni itong kidnapping po. Hindi lamang po yan. Lahat po ay pinatututukan sa DILG, sa KSOJ, sa NBI. Lahat po yan. I'm asking about this kasi pati yung pagkampanya niya, parang nag-iba yung yung persona niyo niya. Sabi ng mga tao palaban na yata si BBM ngayon. Yung mga kampanya niya, sa umpisa nga, nag-negative campaigning, although medyo nag-tone down na yan. Parang nag-iiba yung personality. Well, yung public person Meron ba talaga? Nag-iba ba? O are we actually seeing the real Bongbong Marcos? Hindi po. Kung ano po yung nakikita niya, yan po talaga ang Pangulong.
sabi nga po natin, unang-una, sa mga issues patungkol sa kanya, personal na issue sa kanya, hindi niyo po talaga siya makakikitaan ng inis or galit. At siguro kung ang patungkol na lang sa nangyayari ay patungkol sa bansa, doon lang po siya magre-react. Pero kung siya po ang sinisiraan, hindi po niya yan talaga masyadong pinapansin dahil ang tutok po niya ay trabaho.